ngayon, makakasama natin si Mr. Long Bomb live, isang content creator at player para sa top-tier Lipa Batangas Stallions sa Pilipinas Super League. Good afternoon. Magandang hapon sa'yo. Finally, nakasama na natin ang very popular and controversial Mr. Long Bomb. But first of all, gaya nga ng tinanong ko kay Hamtime, ano ba ang kwento behind your nickname, Mr. Long Bomb? Actually, Mr. Longbomb kasi, sumasali ako sa mga commercial league namin dito sa Pasay, which is the BUPH. Tapos yung announcer kasi noon, laging pag tumitira ako kasi, ang tinatawag niya, Longbomb, ganon. Tapos so parang, doon na nagsimula yung kasi ang layo ko talaga tumira. So lagpas 4 points talaga. Minsan sa half court pa ako tumitira, ganon. Nakita ko nga yan nung game against Caloocan. Tama ba pagkapasa sa'yo? Ang layo nga, nakita ko, lagpas pa siya sa 4-point line Yes, actually, yung tira ko na yun, talagang ganun din talaga yung tira ko talaga sa mga normal na game. Pero, which is, mas mapabilis lang lalo kasi ang bilis ng mga kalaban eh. So parang, at least parang hindi lang sila makahabol. Quick release lang talaga. Sabi nga nila, si Mr. Long Bomb is an orthodox basketball player. And minansagan ka rin bilang Steph Curry ng Pilipinas because of your high-volume, long-range shots. Kwento mo nga sa amin, paano ba na-practice mo ba ito? Ito yung mga long-range shots mo? Paano na-develop yung skill? Actually, yung pandemic time kasi, wala kasi lang basketball eh, no? Tagal din ako natigil. Tapos talagang I grow really very fast. Talagang na-overweight din ako talaga. Tapos after pandemic, yung nag-open na siya, year 2021. Self-training. Tapos sabi ko kasi, ang lalaki ng mga kalaban sa loob, hindi ko kakayanin yan. Sabi ko, kailangan ko gumawa ng way na para at least maging unique din ako sa mga ibang players. Sabi ko inisip ko, hindi tatatak sa mga manonood kung gagawin ko lang yung normal 3-point shot. So gumawa ako ng sarili kong paraan paano ko titira, which is yung sa beyond 3 points, which is a 4-point line. Kaya doon nagsimula yung sinabi ko na hindi pa nagsisimula yung 4 points sa PBA, ako na nagsisimula nung ginagawa ko na siya. Pero na-mention mo, you started practicing during the pandemic pa lang. So, ang bilis ng pag-hone niya ng skills niya in the very long range. Yes po, tama po naman yun. Sa totoo lang, yung 3-point shooting ko talaga nung pandemic talaga, yung before pandemic, hindi naman ganun talagang ka-sure ball din talaga. Kasi parang, ang normal attempts ko lang doon talaga is less than 5 attempts a game lang ako. Kasi nagpo-focus ako more on sa loob eh. Since yung mga kalabang ko, hindi naman din ganun katangkad, tsaka malalaki. So sabi ko, I need to really, shoot the ball na mas accurate mas sanay ako, na mas magagamit ako sa loob ng court. Which is yung sa long range ko nga ginagawa. Ito bang long range shooting mo, is it instinct? Kumbaga, during the game, paano mo sinasabi sa sarili mo, I have to take the shot? Because you have to have a high IQ, basketball IQ, in order to time your release, diba? So, for you ba, is it instinct? Or, kung feel mo lang? Instinct to. Kasi ito talaga lagi ko sinasabi sa mga teammates ko, sa mga players na nakakasama ko na sa pagiging effective ng pagiging shooter ko, nasa pasa talaga yan. Right timing sa pasa, tsaka sa handoff. Kasi pagka pangit yung yung pasa mo, hindi siya nagko-coordinate eh. Kaya hindi na siya shoot. Ngayon naman pag-usapan natin, paano ka napunta sa pagiging content creator? Ang dami kasi gumagawa ng mga memes ko, tapos gumagawa ng mga videos ko, which is yung mga ibang content, ibang mga vloggers na rin. Pero sabi ko nga may nag-advise sa akin, which is yung players ko naman din na mga nakakasama. Sabi niya, bakit hindi na gumawa ng Facebook page or para at least yung kikitain, sa'yo na. At least malaman din nila yung mga, kunyari, yung mga fans mo, para malaman din nila saan sila pupunta. So yun, doon ko lang siya naisipan. Pero actually, yung pagiging content creator ko, wala pang 1 taon. Oh, Wow, Pero yung fan base, ang laki na. Ni Mr. Long Bomb, it's very huge. Yes, actually yung page ko si Mr. Longba, marami na pong poster na gumagawa.
Pero yun po, yung 101K followers, yun po yung legit. Yun ang legit talaga. Pero syempre, alam mo, Pilipino, pinaka mahirap na ano yan, na fan. Ang daming basher, maraming negative, meron din namang positive. Pero how do you handle every time na may nagko-comment ng nagbabash may or may nagbabash sa'yo? nagkikriticize, Yan. diba? Actually, ang ginagawa ko dyan, to be honest, lahat ng mga bashers ko dyan, hindi ko naman lahat sila masasagot. Pero yung mga grabe magsalita o ano, talagang binablock ko talaga yan. Binablock ko sa page ko. So para at least pero gumagawa pa rin ng mga ibang account ulit eh. Pero yung Pero alam mo, teammate to, sabi nga nila, ang barometer na sikat ka na is Yung pag may maraming- basher ka na. Kasi kung yes. hindi ka pa daw, wala ka pang basher, Wala, hindi ka pa hindi ka sikat, hindi ka pa pinapansin, di ba? Pero na whenever you make a content o kaya nagpo-post ka sa page mo, tapos marami sa mga followers or hindi followers sees it as very negative. Na yung sinabi mo katulad kanina na wala pang 4-point line, ikaw na, ginagawa mo na yon. Pero paano mo, ano ba tamang word, dinedefend o paano ka nagre-respond sa ganong klaseng comment? Actually kasi hindi naman po nila alam yun. Pero yung mga nakakasama ko sa practice, yung mga nagsimula sa team namin kasi bumuburing kasi kami ng mga team sa outside the professional noon pa, which is a commercial league. So mas kilala nila ako. So sila talaga makapagpatunay nun. Ito naman, from content creator and mostly about basketball, paano mo ka naman napasok sa professional league, Yan. especially dito sa Pilipinas Superliga? Actually, unang-una ko na balitaan dyan kay Jonah, na which is yung actually, dapat nga magkasama kami doon sa Binyan Okay. Oo, in-invite ako actually ni Boss Monchi, si Manager Jojo Kunanan. So, inabi ko, manood muna kami dyan sa may Batangas. Kasi dalawa kami in-invite Ewan ko kasi parang nangyari, isa lang yung kinuha nilang na content creator. Then, di na ako nabalikan. Okay. Then after that, kinausap naman ako ng Lipa. So, di ko rin naman nakalain na malapit na yung PSL. Doon ako kinausap. So, para sabi nila, kailangan namin ng shooter. Sabi ko naman, sige, kung anong matutulong ko. Pero sabi ko nga if ever naman na magkatapat kami ni Jonah, syempre, basketball is basketball. Partner, since na-mention niya about Jonah Renz Jacob, meron siyang sinabi na wala siyang nakukuhang, kumbaga, fee sa Binyan. Ikaw ba sa Stallions? Is it the same? Sa akin kasi I don't really care about the fee. Hanggang ngayon naman, wala naman din ako nakukuha. So sabi ko, for me, exposure lang, tsaka yung playing time, yun ang hinahabol ko Passion mo talaga, yung Passion paglalaro, talaga, no? So para wala sa kanila yung, talent fee or professional fee for Ilan lang basketball yan, players. ilan lang sa mga players na nag-aalaw na maglaro. Sheer passion for the walang sport. kapalit, diba? Kasi sabi ko naman kaya sa mga coaches namin, sabi ko sa kanila na if ever naman na, syempre, kung bibigyan nyo lang ako ng mga mababang minuto dito kasi syempre, alam mo naman, first few games, mababang minuto, wag na. Kasi masisira lang yung Mr. Longbam image ko sabi ko, kung kailangan nyo ako, kausapin nyo ako. Which is, alam ko naman, nag-adjust naman sa next game. Which is, sabi ko, nagkaroon ako ng minuto 9 minutes. So, yun. Napag-usapan na natin yung minuto mo. Ngayon naman, pag-usapan natin yung points mo doon nung naglaro ka sa debut team. game niya. Yes. In December. How was it like? Siyempre, every time na, di ba, natatapos laro, may mga players na walang na ilalagay sa stats nila. Pero that time na nag-score ka, how did it make a difference? Yes, of course. As I told you, minuto nga, kailangan ko nga talaga ng minutes. Kasi, para akong diesel. Para akong diesel talaga na parang kailangan mag-init muna bago makashoot. Kasi yan ganun talaga. Yun yung sinasabi nga nila, pang matagalan. Pang matagalan kasi ako Pero yung roster Nagpapainit karamihan pa na sa PSL medyo mabigat. Paano mo sinasabi sa coaches o sa management na I need more time para makita ako o maipalabas ko yung talagang laro ko? Hindi Or kasi makapagsabayan siya sa other players. Yes, actually, naman, I always tell them naman na before warm-up, sabi ko, okay condition ko, maganda, okay pakiramdam ko na, kasi sa totoo lang, if ever matagal ka sa bench,
lalamigin ka talaga eh. I mean, yung warm-up ninyo nawawala na rin. Tapos pag papapasok ka ng garbage time, wala rin naman na sense eh. Kaya sabi ko, sabi mo, bigyan niyo ako ng mas magandang minuto. Kasi para talagang lumabas yung totoong napapakita ko talaga sa commercial league. Ano yung naging experience mo or emotion mo dun sa first game mo as a professional player? Actually, kabado ako. Talagang hindi ko rin nakalain na ganun ako i-physical ni Liu. Binangga ako dun sa daming binabangga. highlights nun, ha? Paano ka nag-adjust doon during that Oo, game na ang tindi ng bangga sa'yo? Para Talagang very physical yung game eh. Kasi sa totoo lang, hindi naman ako sanay sa ganun eh. Kahit sa mga commercial league, di naman... Actually, yung ganung banggaan kasi, sa commercial league, hindi pinapayagan yun. Hindi talaga pinapayagan yun. I mean, pag ginawa mo yun, automatic foul. So talagang alam ko, tatawag sila. Pero nagulat ako sa PSL, sa Pro, iba pala. Parang mas baka palang tawagan. baka palang tawagan. Mas talagang Ganun. Medyo Kung may bayad na gulan ba ang tawag doon? Pero na-distract ka ba during that time? Kasi syempre, every time na binabangga ka, Medyo it's a na... mind game. Unexpected Oo. for Yes, syempre rookie pa lang and then of course nagulat din ako sa ganun, pinapayagan nila ganun. And of course nakakawala din ng lakas. Was there ever a factor of intimidation sa part mo? Siyempre, it's a mixture of very veteran basketball athletes and then madaming mga social media basketball player. Meron bang factor of intimidation sa part mo na makakabangga mo itong mga high-level basketball athletes? Actually sa umpisa medyo kinakabahan pero syempre yung nabigay na ako ng ilang minuto doon, medyo nawawala na rin yung mga kaba ko. Pero as I said, syempre bago sa akin yung mga banggaan na yan. Ito, pag-usapan na naman natin yung very controversial encounter ninyo with PSL Commissioner Jerry Esplana. Can you share, kwento mo naman sa amin, ano bang nangyari doon? Ka pa daw, hamunan ng one-on-one. And you were described as unsportsmanlike and disrespectful. Siyempre, gusto naman naming marinig yung side of your story. Yes, of course, binabati ko si Commissioner Jerry Esplana ngayon, kung if ever nanonood siya. And of course, alam ko naman po na hindi po maganda yun, yun nangyari, yung about yun sa one-on-one na hamunan. Pero, hindi po talaga ako yung nagsalita nun. Yung sa team ko po, yung sa social media team ko po yung nagsalita. Pero, alam naman po ni Kume, nag-uusap na kami, okay na po kami. Pero syempre, sa mata ng mga tao, syempre Mr. Longbang pa rin yun, nakikita nila. Pero yung mga taong nakakaalam, yun talaga alam nila. Pero humingi rin ako ng paumanhin sa mga nasabi. Di naman po yung Kasi nag-start kasi yan sa may sinasabi rin si Kume. Pero then nag-rebut lang ng sarcastic way lang na para malaman din yung skill set. Parang nag-start ata yan, if I'm not mistaken, yung sa mga content creators na nabigyan ng opportunity maglaro sa pro leagues. Yes. Diba? Yun yung alam ko nagsimula, doon nagsimula yon. And then doon nga lumabas yung sagot mo, tapos nakita ko meron na siyang response na sinususpend ka niya. So, I think yun ang naging challenge in that situation. Siguro what I wanted to know, ano ba yung lesson siguro na natutunan mo here, especially as a content creator, pinapasok mo yung isang mundo ng professional basketball league. Of course, there is somehow a boundary in terms of whatever you release on social media. So, sa'yo, ano yung takeaway mo with the incident? Yes, marami po ako natutunan dito, which is, yun nga, nasabi ko na rin po sa aking social media team, na which is, sabi ko nga, kung yung mga ginagawa natin noon sa social media, okay lang. Ngayon, professional na tayo. Hindi na natin pwede gawin yung mga ganun. We need to adjust. Kasi, syempre, professional na tayo, professional player na tayo eh. Normally, paano ba masasabi
na kung yung isang post mo dapat seryosohin o dapat yung sinabi mo nga na hindi na ganun kababaw. Kasi lalo na content creator ka and professional basketball player. So lahat na ipopost mo sa social media, di ba, babasahin niya ng tao and they have different takes on it. So kailan seryosohin, kailan hindi? Or ano bang dapat nilang May gawin? fine line pa ba? Yes. Kasi syempre, I don't know, how do you separate your identity as content creator and as a professional basketball player, I guess? For me, ano na lang, seryosohin nyo na lahat ng sasabihin ko. Okay. Wala na tayong fine line dito, wala na tayong ano. Seryosohin nyo na lahat. Kasi lahat na ipopost ko, ayun talaga, yun na yun. Yun na yun. Feeling ko kapag nakilala siya ng tao, hindi siya titingnan na mayabang eh. Kasi ganun No, yung not dating at eh. all. Ganun ang dating lalo na sa mga bashers. Pero mabalik tayo doon sa usapang basher. Ano yung pinaka masakit Oo. o pinaka-grabbing comment o feedback na nakuha mo Tipo, naapektuhan ka as a talaga. basketball player and as a content creator? Siguro yung mga sinasabi nila na PWD daw, mongoloid, yung mga ganon-ganon, parang ano daw, mga kung ano nung sinasabi. Pero sa akin, hindi ako nagpapa-apekto masyado. I mean, I try to ignore that as much as possible. Pero sabi ko nga I did this to make a viewers. Sabi ko nga, actually, Mr. Longbam, talaga, this is all just for hype for me. Kasi yung pagiging mayabang ko, hindi naman ako talaga mayabang sa totoong buhay. I mean, Mr. Longbam is Mr. Longbam. Kung kausap mo si Harmsuy, Harmsuy ako eh. So, sa Harmsuy ngayon, kausap mo eh. Kung gusto mo Mr. Longbam, pili ka na lang doon. Pero wala naman talagang kayabang-yabang si Mr. Longbam. Wala there. talaga, Walang air of arrogance. I always tell people na yung mga nami-meet ko sa labas, sabi nila, ay, mabait pala si Mr. Longbam, ay, hindi naman pala siya ganun. I always like that. Parang I can say naman yung pathway ko medyo parehas kay Rendon din dati. Ngayon kasi yung dati kay Rendon, pinatikos din siya ng maraming bashers and stuff. Pero nayayabangan. Pero pag na-meet ko na siya sa person okay siya mabait siya. Di Pero naman syempre siya yung ganun. effect talaga ng social media, malaking bagay yun. Of course. Diba? Lalo na kung ano lang yung gustong makita ng tao, yun lang eh. Pero hindi ka nila nakikita as in, out of social Sabi nga media. nila, no, partner, not all that you see in social media is a True. true reflection of Totoo. anybody. Kasi you can just post anybody na gusto mong mag-appear to be like this, like that, but it doesn't mean it's true. Diba? True. Now, may kumakalat na balita na parang gusto mo na yatang tumigil sa Pro League. How true is this? Medyo ano yan Actually, hindi naman talaga gusto ko tumigil. Pero if ever naman, the minutes will not go up for me. I will certainly not play anymore in the Pro League. Kasi sabi ko, sayang Mr. Longbam is known for high volume minutes, high volume shots. Tapos para at least mapakita ko yung aking talent. Bakit nyo pa ako kinuha kung i-bench nyo lang ako? Diba? Hindi yan Sabi nyo sa akin, you get me because of my shooting skills. So paano papakita sa inyo, wala akong minuto? Diba? Ganun lang naman sa akin. As a content creator / influencer, do you think you're able to connect more with the fans? Of course. Compared to other basketball players? And ano yung advantage nun for you? For me, mas maging, mas malapit ako sa mga fans ngayon. Since naging pro ako, mas maraming tao kasi na mas nagkaroon ng chance to really showcase their love for sports. Tapos pumupunta talaga sila sa venue para lang mapanood ako. And this is the reason why I am talking to the management regarding the minutes that I really wanted to. Alam ko naman si Coach Pangs, si Mark Pangilinan, nagsalita na rin regarding that. The minutes are earned, not given. Okay, yes. Pero sabi ko nga ika nga na kinuha niyo ako bilang social media influencer / basketball player. And of course, dual purpose na yan promote and of course, i-hype yung team. Kung hindi niyo ako ipapasok, walang kwenta na kinuha niyo pa ako dyan. I mean, yung people around
the arena is looking for me. They want me to play. Pero ayaw ninyo. So I'm not just saying that I'm not demanding any minutes or more minutes. Pero sinasabi ko lang dito na these minutes are very important for me. And of course, kaya nga ayoko ma-degrade or bumaba yung tingin ng aking mga fans sa akin regarding sa Mr. Longbam. Kasi they're expecting a lot from me. And I wanted to give the best out of me. Gusto ko mapakita ko yung lahat ng nagagawa ko sa commercial. Half-court shot, yung mga long-range bomb ko, yung mga reverse ko. Pero alam kong mahigpit ang depensa. Pero gagawin ko yung best ko para magawa ko yung nagagawa ko. Basically, gusto ni Mr. Longbam na humaba yung playing time niya inside the yes. court. Sabi nga niya kanina, he needs time to warm up. Now, this coming Wednesday, magtatapat kayo ng iyong kaibigan na si Jonah. Just tell us, ano ka ba, full force ka sa iyong sa Anong labanan? pwede Yes. anong pwedeng i-expect ng mga fans mo at fans ni Jonah sa laro na to? Sana, I think galing sila sa two-game losing streak, no? Natalo sila kahapon kalaban yung Pangasinan. Yes. Oo. So, 2 games na rin siya hindi naglalaro I think. Okay. Kaya wala ring balita sa kanya. Pero, as you can see, yung ngayon, Wednesday, maglalabang kami. So, for the game, for the love of the game. I mean, malakas ang Binyan. Nakalaban na namin yan sa tune-up Yes. So, pero hopefully maging maganda yung labanan. If ever naman win or lose, wala namang problema yun. Basta as long as mapakita namin, ma-showcase namin sa mga fans namin kung ano kaya namin nagawa. And I'm sure aabangan ng mga tao yung Oo kanyang naman. long-range shooting Yes. ulit. Ano? True. Ako naman, dagdag ko lang, now that you are with PSL, it's a pro league, ano yung goals mo or milestones mo na nais mo pang makamit with PSL? Siguro mapakita ko lang, mapa-showcase ko lang yung yung kaya kong magawa regarding sa long range pump ko, yung reverse ko. At the same time, syempre, mas ma-improve ko yung depensa at makayanin ko rin na makasabay sa sa mga pro players. Yun din yung siguro na isa na para at least mapatunayan ko na kaya ko rin sumubay. Kaya abangan natin yan, no? Sa mga susunod mo pang games. Kaya naman, meron ka bang any message sa inyong mga fans or pwede ka nang mag-invite? This is your chance. Guys, this is Mr. Longbam. Binabati ko kayo ng magandang hapon sa inyo and ini-invite ko kayo this Tuesday and Wednesday. May laro po kami back-to-back. Sa Caloocan po, 4 p.m. may game kami. Kalaban po yung, I think, hindi po. Hindi po yung Binyan Wednesday pa po yun. Okay. I think yung yung Pangasinan yata yung kalaban namin. I think. If I'm not sure, I will check on the schedule. Pero Tuesday and Wednesday may laro kami. And Wednesday, 8 p.m. may laro kami, kalaban Binyan. Thank you. Sa Marikina po yan. On that note, maraming Yes. salamat, Mr. Longbam. We enjoyed your company this Yes. afternoon. Maraming Thank you. salamat. Thank you.